order. So ngayon, assuming na lang na ako yung client mo, sinendan mo ko ng shop link. So syempre, pag ikaw naman guys, kapag naman kayo ay mag-share ng shop link, wag naman po masyadong tamad na pagka-share nyo lang ng shop link, o order ka na dyan. Gawa ka ng note mo na sis, just follow the simple steps. So kung kaya mong gumawa ng notes, so step 1, click mo lang siya, tapos ito, lagay mo yung details. Maganda po yung maging proactive ka as seller. Kahit sabihin mo lang na sinend mo lang yung shop link mo, maganda meron kang steps. So, open mo siya, ganyan, and then pili ka ng country na gusto mo kung saan papadeliver. Okay? Balik tayo dito sa shop link ko, guys. So, assuming na lang ako yung client, and then nakita ko to, Ma'am Aimee, yung shop link mo. So, what if nandito ako nasa Croatia ako, for example, but I want to send my products to my family back home. So ngayon, tatanungin mo siya, sis, saan mo papadala yung products? Ay, sa Philippines. Oh, sige, click mo lang yung Pilipinas, flag. So ito na siya. So ganito yung makikita ko, nakapangalan niyan sa akin, Hello Mary Jessa DG Shoplink, Philippines, kasi Philippines ko siya gustong ipadala. So makikita nyo lahat ng produkto na available here in the Philippines. So if okay na to, magre-reflect po dito, magkano po ang lalabas na price dito, Coach MJ, SRP. Standard po ito, guys. Hindi po makaka-discount yung mga client natin kasi fixed na po ang nandito. So, kung yung client mo gusto umorder, so i-click lang po nila siya. Okay, add to cart lang siya, add to cart. Then, pag na-add to cart na yan, babayaran na nila. Okay, so ito lang, for example, nakapag-add to cart ako ng barley. This is for the sake lang na mag-run ito o ma-video ko siya. So, assuming na customer ako. So, 1 to po yung lalabas. So, automatically, kapag po pinroceed ko po yan, ako yung client lalagay ko yung email address ko. Kasi ako yung nag-order. And then, yung mobile number ko should be type. Ita-type nyo, hindi siya copy-paste. Hindi mag-go through pag copy-paste. So, kailangan manual mo siya ita-type. 916708191 and retype ko siya 916708891. 7081091. Okay? And then, may dalawang option po tayo. Kung ayaw ni client mo ng delivery charge at gusto naman niyang i-pick up yung products, pwede po. Pili lang siya. So, delivery, so automatically mamaya madadagdagan ng delivery charge yan. Pag pick up naman, ito po yung mga choices. Pwede niyang i-pick up sa San Antonio, Pasig, wherein dito sa Manila. Sa second floor naman sa Mahogany Place, kung sa Cebu niya gustong i-pick up. Or sa JC Premier Bonifacio Street naman sa Davao, kung gusto niyang i-pick up. Ngayon, kung gusto niya ng shipping or delivery, ayan po yan, lalagay lang po niya yung address niya. Okay, and then select ng location. And then, proceed to shipping. So, mapapansin nyo, po-proceed natin sa shipping yan. So, sige, lalagay ko na lang yung address ko. Ayoko na siya ipa-deliver dito kasi baka magtagal. So, iaano ko na lang pick up. Okay, pick up na lang kasi for example, malapit lang ako kasi nga, this is for the sake ng video lang. So, gusto ko siyang kunin sa San Antonio, Pasig. But, if yung client mo, ayaw naman ng pick up sa office, then ilagay po niya yung shipping details. Ako lang kasi, pick up lang kasi magtatagal pa siya kung ipapadala pa siya sa akin dito. Okay, para lang po mag-go through yung video natin. Tapos lagay ko yung address ko, Pasig na lang kasi pipick up ko naman. So, hindi na kailangan ng complete details. Pasig na lang, it's enough. Pero pag shipping fee, delivery fee, make sure na complete po yung address. Hindi pwede pong Pasig lang. Importante, kompleto. So, per pick up. So, okay na tayo dito. Proceed ko na sa shipping. And then, kailangan kong i-tick yung I hereby confirm. So, kung mapapansin nyo, since client ako, magre-reflect. Importante dito, guys, pag po tayong magiging excited kapag po tayo mag-share ng shop link, make sure na tama yung shop link nyo. Kasi po maraming incident, maraming cases na nagkakamali sila ng send. Kapag po may isang tuldok doon sa website mo o doon sa URL mo ang nawala, automatically yung income papasok directly sa main website ng company. Kahit isang tuldok lang doon, kahit isang slash lang nagkamali ka ng send,
Mag-go through yung order ni client, pero hindi papasok sa GC wallet mo yung commission. Kaya minsan, maraming mga cases na excited sila mag-share ng Shoplink tapos mali pala yung na-share, nakaka-order pa rin yung client pero hindi na-detect yung referral code or yung ID number. Ito siya. So, kailangan lumabas dito yung referral code 868864. This is mine. My ID number po. So, verified. Okay? So, I hereby confirm and then check out na tayo. Sa checkout part natin, guys, ito importante to lalo na kung may mga franchisee na kayo down to your organization. Kasi kayo dapat as sponsor ang mag-guide po sa kanila. Okay? So, ito po yung mga selection of payment, mode of payments natin. So, nandito yung JC offline, reference number, name kung sino po yung umorder, and my information. So, dito mapapansin nyo po, ang available natin, we do have GCash, credit card, debit card, BDO installment. Meron din po tayong online banking. So, online banking, nandito ang RCBC, Robinson Bank, China Bank, UCPB, PBCom, Metrobank, Union Bank. Over the counter, naman ang pipiliin mo, meron tayong EasyPay, M. Lulier, LBC, or over the counter, sorry, non-over the counter yung LBC, M. Lulier, at EasyPay. So over the counter, we do have BDO ulit, Robinsons, RCBC, China Bank. So madami po tayong options. So kung meron namang WeChat, ito po sa mga mostly nasa Singapore, o Alipay, yan mga nasa Singapore. Ayan po yung mga available natin. Okay? Ngayon, since ito po ay iki-credit card ko na lang siya, ngayon, ang tanong, gaano po katagal, coach, yung verification? Dito siya magkakatalo. Mind this information, guys, para alam nyo na po. Yung pong verification ng payment, magdedepende sa mode of payments. Halimbawa, nag-abate na, ang gusto mo pong piliin na mode of payment is online banking. So, hindi yan real time. So, normally, it will take 24 hours to 48 hours. Depende sa banking hours yon. So, ang pinakamabilis, yung pinaka-real time, kung gusto mo talaga verified agad, yung credit card. Okay? Pero kung ayaw mo ng credit card kasi medyo malaki ang charges niya, kita niyo po, 104 po yung processing fee. Okay, 104 kapag credit card. Kapag gusto mo naman online over the counter, pilian mo Bangko de Oro, may 30 pesos na charge. Okay, so yung charge nito o yung gateway fee, hindi po si PayPanda ang kumukuha, yung bangko po niyan. Okay? So mapapansin niyo PayPanda processing fee 30 pesos kapag BDO, RCBC magkano? Magkano siya? 30 pesos din. So for the case for our video lang, gamitin ko credit card para ma-verify agad siya. So mapapansin niyo dito, GCash po magkano? Tingnan natin siya. So, ang GCash natin is 40 pesos. Ngayon, si GCash, inaabot ito guys ng 72 hours. GCash siya po ang pinakamatagal. Kaya kung mapapansin nyo, kahit po sa Shoplink ng food, sa health and wellness, kapag GCash yung ginamit ni client mo, lagi kang i-message, uy, hindi pa dumadating yung order ko kasi maximum 72 hours nagbe-verify si GCash. Kapag po credit card, on time, real time. Kapag po online banking, for example, ngayon dito is 12 a.m. Philippine time. So, kinabukasan pa yan magre-reflect. Yung po sa case ko, most of the time, inaabot ng the next day pag po online banking. Alright? So, dito po, in case na gusto ko ng credit card, so credit card na lang kasi para at least verified ko na siya agad. Okay? So, eto na, proceed po ako. And then pag-proceed, sobrang dali lang nito actually. Pag-proceed niyan, ito po yung lalabas diyan. Yan. So ilalagay na po natin yung name ng card. So i-stop share ko na muna. So ilalagay ko yung card details ko po, ha. Saglit lang po, guys. For the sake lang ng recorded video. At least meron tayong mabibigay sa mga natin, sa mga newbie natin. Wait lang, guys, ha. I-ano lang natin. So, ilalagay niyo syempre yung details ng card and then
authorize. So, i-authorize nyo lang po yung card natin, yan, authorize nyo lang po, then submit. So, pagka-submit, syempre manghihingi ng OTP yan. So, ready ko lang yung OTP. I-ano natin siya. Para, ayan, medyo mabagal lang siya. Hindi ko sure kung sa akin, internet, malamang. Ayan. So, kailangan po ng PIN number, OTP. So, tignan ko yung OTP ko. Grabe, for the sake lang ng video, order tuloy ako ng barley juice. Sige, go lang yan. 273713. Ayan, OTP. And then, continue. So, kung makapapansin nyo po yan, mabilis lang to kasi real time pag credit card. Ngayon, magsasample ulit ako ng isa pang order, tapos ang gagamitin ko naman is online banking. Kasi para makita natin kung saan pupunta yung email. Kasi ito, pag credit card kasi magre-reflect na agad din successful. Tapos yung pinaka email po niyan, papasok mismo yung sa nilagay mong email nung nag-order ka. So mapapansin nyo guys, ito siya. Your payment order has been successfully paid. So, since ikaw ay umorder or ikaw yung client o ikaw yung nagbebenta, seller, dropshipper, pwede mong sabihin sa kanya, uy, sis, just in case nakausap mo siya, may kinakausap ka, pwede mo ipatrack sa kanya dito yung kanyang order para malaman niya na kung nasaan. So, sa case ko, ito yung order ko, copy-paste ko, punta ako sa track order. So, itatype ko dito, ayan. So, lalabas dito, status niya is order placed. Ayan. Naka-order placed na siya. And then, ngayon, pupunta ako sa email ko kung saan ko siya ni-register. Meron pong another notification po doon na lalabas. Sinasabi ko guys, kasi nga credit card ginamit ko, successful agad. But normally, kapag online banking yan, GCash yan, pending pa yan. Pero dahil GCash, dahil po credit card yung ginamit ko, successful agad siya. Ito yung successful status update. Pero kapag po yan ay hindi pa na-verify, pending pa po siya. Ngayon, ito yung pinaka-crucial. Guys, pakinggan nyo to, pinaka-crucial to. Di ba mamimili kayo ng mode of payment? So, unang email, merong doon instruction. So, yung instruction, make sure na sasabihan nyo sa client nyo, just in case nakakausap yung client nyo, na babayaran niya yung total amount, including gateway fee. Kasi automated to guys, makulangan to ng 0.1 decimal, hindi po siya mag-go through. Halimbawa, ang total amount nito is 1,304.68. Tapos, ang ginawa ni client mo, 1,304.67. 0.1 lang yung na-miss. Hindi siya mag-go through. Mapipending yan. Tapos, aside sa total amount, kailangan po niyang make sure na tama yung reference number. Yung pong may 600, ito siya. Okay? So, yun po yung pinaka-crucial part kapag po na bumibili at may nagkamali si client. So, kahit 0 lang po doon, is hindi po siya mag-go through. Okay? Clear po ba tayo doon?